Magandang araw sa lahat. Ako si Teacher Alvin, ang boses ng kaalaman at gabay sa pag-aaral. Halina at matuto sa araw na ito. Umupo ng maayos, makinig ng mabuti. Isulat ang mga detalye at humanda sa talakayan. Tara, simulan na natin. Ang panghalip ay bahagi ng pananalita na pamalit o panghalili sa ngalan ng tao, hayop, pook, bagay at pangyayari. Sa madaling salita, ang panghalip ay pamalit o panghalili sa pangalan. Ang panghalip pamatlig ay isang uri ng panghalip na ginagamit sa pagtuturo sa kinaroroonan ng tao, hayop, bagay, pook o pangyayari. Ang panghalip pamatlig ay may tatlong panauhan. Una, malapit o hawak ng taong nagsasalita. Ikalawa, malapit o hawak ng taong kausap. Ikatlo, malayo sa taong nagsasalita o nag-uusap. Suriin natin ang mga pangungusap at alamin kung paano ginamit ang panghalip pamatlig. Si Aling Marta ay heto na sa bahay. Ito ang paborito kong ulam. Dito na kayo sa amin kumain. Ganito ang tamang pagluluto ng menudo. Ang mga panghalip pamatlig na ginamit ay heto, ito, dito, at ganito. Ang mga panghalip na nabanggit ay nasa unang panauhan sapagkat malapit o hawak ng taong nagsasalita ang kanyang itinuturo. Ang heto, eto at ito ay maaaring gamitin sa itinuturong tao, hayop at bagay na malapit o hawak niya. Ang dito, dine, rito, rine, narito at narine ay ginagamit sa itinuturong pook o lugar na malapit sa taong nagsasalita. Samantalang, ang ganito at ganire ay ginagamit sa itinuturong pangyayari o kaganapan na malapit sa taong nagsasalita. Hayan na ang mga bisita. Magagamit mo na iyan sa pagsasaliksik sa internet. Diyan ka magkulay ng iyong gawaing sining. Panoorin mo siyang sumayaw. Ganiyan dapat. Ang mga panghalip pamatlig na ginamit ay hayan, iyan, diyan at ganiyan. Ang mga panghalip na nabanggit ay nasa ikalawang panauhan sapagkat ang tao, hayop, pook, bagay o pangyayari ay malapit o hawak ng taong kausap. Ang hayan, ayan at iyan ay maaaring gamitin sa mga itinuturong tao, hayop o bagay na malapit o hawak ng taong kausap. Ang diyan, iyan at nariyan ay ginagamit sa itinuturong lugar o pook na malapit sa taong kausap. Ang ganyan ay ginagamit sa itinuturong pangyayari na malapit sa taong kausap. Pagmasdan mo, hayo na sa kanto ang iyong ina. Iyon ang bulkang sikat sa amin. Doon ako nagtapos
ng elementarya. Tingnan mong mabuti, ganoon ang tamang paglalaro ng bola. Ang mga panghalipamatlig na ginamit ay hayun, iyon, doon, at ganoon. Ang mga panghalip na ito ay nasa ikatlong panahunan sapagkat malayo sa taong kausap o nag-uusap ang kanilang itinuturo. Ang hayun, ayun at iyon ay maaaring gamitin sa mga itinuturong tao, hayop at bagay na malayo sa taong nagsasalita o kausap. Ang doon, roon at naroon ay ginagamit naman sa mga lugar na malayo sa taong nagsasalita o kausap. Habang ang ganoon ay panghalip na ginagamit sa itinuturong pangyayari na malayo sa taong nagsasalita o kausap. Tandaan, kung mayroon tayong nais ituro, gamitin ng tama at magalang ang panghalipamatlig. Gamitin ng kamay. Huwag kalimutan ang tatlong panauhan. Una, malapit o hawak ng taong nagsasalita. Ikalawa, malapit o hawak ng taong kausap. At ikatlo, malayo sa nagsasalita o nag-uusap. Muli, ako si Teacher Alvin, ang boses ng kaalaman at gabay sa pag-aaral.